So yun, okay, KGX, good morning sa ating lahat. At ang ganda ng TP natin kagabi, 64, no? So biglang nag-drop kanina, no? Ng 62.1 umabot, no? Kagabi nangyari yan, nakita nyo naman, di ba? Nag-post pa tayo kagabi kasi sabi natin, kaya tayo nag-TP ng 64 kasi mabigat yung 64.5 to 64.8. Di ba? Yun yung ano natin, balikan nyo yung sa Facebook page natin, mga lods, no? Kaya sabi ko, next entry ko nito, panigurado 64.8. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, titingnan natin kung hanggang saan yung 1,500 petot natin, no? So, para lang to doon sa mga bago, at least kahit papaano. Iba yung trade ko dito sa main ko, iba yung trade ko doon sa pinapakita natin. Kasi ang pinapakita natin is maliit na margin lang, is 1,500. Para at least makita rin ng iba na kahit maliit ang margin mo is okay, basta alam mo kung paano gawin. Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, hindi pinapakita ko yung mga high percentage, no? High percentage, high profit, no? Na trade. Pero ang gusto, high percentage profit na trade. Pero ang gusto ko sana kahit papaano, mag-maintain lang tayo ng 20, 25 and 30. Kasi karaniwan diyan, yan yung madaling kunin na percent, no? Yung 20, 25, 30. Pero yung mag-expect ka ng 70 to 100%, talagang ano yun, suntok sa buwan din yun kahit pa paano, lalo na sa mga bago. And karaniwan, mas madali kang masunog sa ganun. Kunyari, for example, pagpasok ng 64 kagabi, ano nangyari no, after ng 64 kagabi? Diba? Biglang nag-drop, diba? Pumunta ng 64.5, biglang nag-drop hanggang 63.5, diba? And then ngayong umaga, from 63.900 to 62.1. So isipin nyo, halos ano, no? Halos kulang-kulang 2,000 USDT ang dinrap niya. Kaya ingat tayo lagi, no, sa pag-trade natin. Hindi, wag nyo gawing sugal, no. Wag, kumbaga trading nga kumbaga mahirap yung isusugal nyo nang hindi nyo alam kung nasaan na tayo, nasaan na ang margin, ano ba yung pinaka-support nito, 'di ba? Tapos wala kang risk management. Sugal na 'yon, mga lods, no. Kaya ang gawin lang natin, maintain lang tayo. Ako 20 to 20, 25, 30. Kahapon lang ako umangat kasi nga umangat ng 135 to 115% profit. Kaya ako naman pinakita kahapon yung ganong klaseng profit, no? Pinapakita ko sa inyo, gusto ko sanang ipakita sa inyo na possible masunog. Kaya lang hindi nasunog, lumipad, 'di ba? Gusto ko lang sana mapakita sa inyo na kapag ganun yung mindset natin, mas madali tayong masunog, mga lodi, no? And then ano pa ba? Kasi ako paniniwala ko ngayong October is, I think yun yung tingin ko, yun yung tingin ko lang na basta tamaan si 64,500 ay 64,800. Ayan, I think kayang abutin yung 68, 69, 70. So parang ganun yan, mga lods, no. Yun yung tingin ko lang, mga idol. Pero hanggat hindi nararating yun, mga idol, mag-scalping lang ako once na ayan, katulad ngayon, nag-open ako sa ETH ng 20 USDT. Pero kaya naman ako nag-open ng 20 USDT, KGX, bakit 4,800 na yung profit mo? Yung 1,500 mo naging 4,800 na. Bakit 1,000 pa rin ang tinitrade mo? Syempre, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, risk management. Diba? Huwag mo madaliin yung pag-unlad, mga idol, diba? So kahit panalo na tayo, ang gagawin ko pa rin, magme-maintain ako kung paano ko sinimulan. Diba? Hindi naman natin kailangan na from 1,500, 2 days or 3 days, 20,000. Tangin na or sunog. Yun yan. Pagka ganyan, yun 20,000 o sunog o 10,000 o sunog, or hindi mo man lang maabot, sunog ka lang agad. O kunyari ganito, nag-all in ako ng 64, pwede sunog na ako ngayon kung nag-62.1, di ba? So yun lang yan, mga lodi, no? Ingat lang tayo sa trading, risk management ang napaka-importante, kaya tayo gumagawa ng video. Sabi nga nila, kahit paulit-ulit tayo sa risk management, mas okay yun sa mga viewers ko. Kasi at least, kahit papano, araw-araw may nagsasabi sa inyo na importante ang risk management, okay? Saludo sa lahat, KGX, sa mga wala pang BitGet dyan, nandiyan lang yung link natin sa comment section, sa YouTube naman, nandiyan sa description, at doon sa TikTok natin, nandiyan sa may bio natin, okay? Pakita ko mamaya, saludo.